Good day mga boss and mga madam. Let me walk you through sa process ng plastering kahit hindi ako marunong. Ika nga kahit anong trabaho papasukin. Pag medyo gipit na as long as marangal na trabaho. Kaya ito nagmamasa. Mekes. Okay. Yan na, at least malinis yung trabaho kahit paano. Dahan-dahan bigla. So ganyan pag mag-mix mga boss madam, konti lang yung minix ko kasi ako lang din yung mapaplaster, walang helper. So may mga surot. Yan, mix natin mula sa gilid papunta sa gitna, tinatabunan ko yung tubig, tapos yan, pwede nang i-mix yan, kayang-kaya na yan. Pero pag sanay ka sa ganito, parang madali na lang yan sa'yo. Limited space kasi, maliit yung space, kaya isang sako lang yung minix ko. Isang sakong fine sand at kalahating sakong semento. So, medyo maliit lang yung area mga boss. Yan. Mix. As long as mix mo ng maayos rin yung niya. Dito kasi Ikaw as malalaman mo naman yung tamang lapot nung masa mo. Tuyo na po yung hollow blocks. Luma na po kasi. Tagal na po niyan na-filing. So, di pa napaplasteran. Ngayon lang. Binabasa ko lahat ng area para kumapit po yung masa natin para sa plaster, yung semento at saka fine sand. Ayan na. Let's start. Wala po akong rodela. Kaya yung gamit ko is yung plancha lang. So, tingnan niyo po. Ang hirap po niyan. Hindi po ako marunong talaga, napapanood ko lang, tsaka may konting experience noon. Kahit paano kumakapit naman po. So, may nagtuturo sa akin, kapatid ko na panday masunso. Medyo may idea na rin. So, yan, ang dami mga bato-bato. Kasi wala po ako nung tawag doon. Para pong screen na maliliit. Para ma-filter po yung yung mga buhangin na yung masama mo sa halo is yung mga fine sand lang talaga. So yan na po. Pag may konting sobra dun sa tinitira ko dun sa may mga butas, kasi lumang filing to, may mga butas na talaga. So and then yan, hindi po ako magaling, kaya hindi ko po sure kung okay sa inyo. Pero para sa pinagtrabahoan ko, okay na daw. Wala man daw maayos na gamit, saka wala din namang sweldo. Kusang loob ako tumulong, tapos bigyan lang ng allowance konti. Kaya ito na, pakonti-konti kahit matagal matapos. Sa next video po is meron na akong rodela, nakahanap ako ng plywood kinabukasan, kasi hapon po yan nung start ako mag-work. So yan, ang kagandahan po pag sa backyard ka lang magtatrabaho, or yun sa mga personal na employer lang po, is kahit ganyan wala kang maliwala sa pakiramdam, wala kang susuotin na protective gear. So ingat lang talaga. So yan, tinatanggal ko yung sa kabilang filing, tinatanggal ko yung semento na tumigas na sa gilid ng filing ng hollow block. Dito nanggal nung naunang nagtrabaho. So ako na lang nagtanggal. Ito yan, tinatanggal ko. Kasi pag nagplaster ka po ng may ganyan, tatamaan yan, mahuhulog yung masa mo. So ginagawa ko is tinatanggal. Usually nakikita ko tinatanggal naman talaga nila. So sa susunod, pag mag-file ka ng hollow block, mas maigi malinis yung gilid after ng filing, or kung patutuyuin mo, pag malapit ng tumuyo, ganyanin kunin mo habang hindi pag tumigas yung semento, yung may katigasan talaga. Kasi sayang yung oras pag itatrabaho mo pa sa ganyan. Pwede mo namang gawin nung pagpa-file mo pa lang ng hollow blocks. So ayan na. Hindi ko po sure kung maganda yung paggawa, pero inuuna ko po yung may mga malalaking butas.
dumating na yung Avengers. May rescue ako. Naubos ko na yung isang sako. Eto na, tutulong daw siya. Papala-pala, galing pa ng school, di pa nagbihis. Oh my God. Eto na, saga ng batang yan. Eto lang yung rodela. Nakuha ko ng stick, hugasan natin. So ayan, nagtutulong daw talaga siya. Gusto niyang tumulong, so pagbigyan natin. Eh, ang tagal magagawa. Oh my God. Pero at least nag-bonding kami. It's way better. Ganda sa feeling kasama mo yung anak mo na tutulong-tulong sa'yo sa mga gawaing bahay. Parang naglalaro lang. Wasting my time, pero okay lang. I-enjoy naman kami. Yan po yung pangalawa ng masa. Tinatanggalan namin ng bato yung buhangin. Manual lang kasi wala kaming yung ayagan tawag sa Bisaya eh. Ay, kakahiya naman. Parang ang sarap ng ulam. Pinagluto pala kami. Kakatanggal ang pagod to. Nangangamoy habang nagmamasa ako. Pork ribs at saka yung pork belly. Pinapakuluan. My God. Ito na. Ito na yung last side sa loob. Okay. Parang ang pangit ng walang rodela, pero babawiin ko po to paglagay po ng puro. Kahit pa paano, parang okay na sa akin yan. Plain naman yan kung personal talaga. Pangit lang yung pagkakamada kasi wala akong rodela. Yan po, ang liit-liit lang talaga. Yung pagiging resourceful ko kasi backyard lang, walang ma-provide yung amo ko, so yan lang talaga yung ginagamit ko. Ako na maging resourceful kahit pa paano. So, ayan na. Yung toilet bowl, nilagyan ko ng cellophane para din magkaroon ng masa ng semento. So, pagtanggal niyan, malinis pa rin yung toilet bowl nila. Kanina, yung sa may gripo, butas po yan. Maluwag na maluwag. So, nilagyan ko na po ng semento. Tapos nilinis ko po yung sa gilid. Minalis ko po yung kanina bago ko nagsimula. So yung nasa baba is semento ko po talaga yan. Gathering yung mga excess na nahulog ng mga masa ng semento habang pa-plastering ako kanina. Sayang din po naman kasi ang daming butas sa gilid ng CR nila. So ilalagay ko po yan doon nang makatulong natin. Sayang din naman yung masa. Yung taga-video ko, yung makulit kanina, ayaw talaga umalis. Sinasamahan ako. Sabi ko, kain ganun. Sabi, kain na tayo pa. Parang laro lang talaga. Gabi na po yan. So, just have to finish the job. Ayaw ko may naiiwan kasi may duty pa bukas. Ayan na. Pangdagdag sa baba. Okay. Hirap ko pala magtrabaho sa construction. Kaya dapat pala medyo malaki din ang sweldo ng mga studio. Though alam ko parang 600 sa 100. So above minimum wage yung sweldo ng mga pang-construction. Napapractice na natin. Change it pa rin in the near future. In the future, malayo pa. Kasi parang kailangan ng maraming gamit at maraming time na magtrabaho ng ganito as para sa experience mo. Gumaling ka na doon. Yan na. Dahil sa backyard lang naman to, yung mga nasa baba ng mga masa, pinadidikit ko na lang doon sa gilid kasi butas yan kanina. So parang tuyo na yung sa baba, nilalagay ko na lang. Sayang din naman yung mixture natin. Ayan. Kunting linis na lang yan mamaya, okay na. Ito na. Plastering pa rin. Yan.
patuyo ng konti, tapos rodela ng maliit. Kaya mo ng rodela kung I'll be making a bigger one pag bukas sa trabahoan ng plywood ko, gagawa ako ng mas malaki. So yun na po mga boss madam, nag-e-enjoy ako kahit medyo nahihirapan. Kumbaga isipin mo lang na nagbabasketball, kagaan yung feeling mo kahit na pagod na yung katawan. Kaya ito yung sobra sa labas, mix natin, parang titigas na yata. Lagyan natin yung konting tubig. So yan, tapon na natin ng gilid. Kung maliwanag sana ang tubigan, parang may butas pa po yan sa tubig. Kailangan po lagyan. Tapon ng konti kahit hindi naman tigalin. Yan. Wow. Parang marunong kahit hindi. Eto na. Tabusin ko lang po yan kasi gawing gabi na may duty pa bukas. At least yung 3 sides ng CRS medyo tapos na, puro na lang ang kulang ko. Ayan. Uy, yung Avenger gusto talagang tumulo. Yung lalapot pa na Avenger parang gusto talaga. Ay, di tumama. Ulit pero hindi tulong. Okay lang na magkamali. Tapon natin. As long as lumikit. Pektos na yan. Pektos. Up. Yan. Gabing-gabi na. Nakakapagod. Wala bang beard yan? Ayan. Di pa tumama. So, yung mga malalaking butas, pati nakapunan ko. Basa na po yan ng tubig kanina. So, kaya po dumidikit. So, at least, sa susunod na masa, matigas na po yung nauna. So, parang may kapit na po siya. Pundasyon. Kakapagod. Pero okay lang. Enjoy lang natin yung buhay. Hirap. Linis na mga gamit. Ayan na. Ay, salamat. Kain po.